So this is a positive advancement when it comes to reclaiming public space for the public good. And this move is also a way of prioritizing mobility and not car storage. Sang-ayon ng Sustainable Mobility Advocate Group na Move as One Coalition sa mungkahing total parking ban o tuluyang ipagbawal ang pagparada sa lahat ng uri ng kalsada. Ayon kay Mary Abigail Modales, Active Transport Lead ng organisasyon, hakbang ito upang iprioridad rin ang kapakanan ng mga commuter at iba pang road user bukod sa mga taong mayroong sariling sasakyan. Sang-ayon din dito si Nolly, isang company driver. Anya, ranas niya ang hirap kapag maraming nakapark sa mga lansangan dahil lalong bumibigat ang trapiko. Maganda rin naman yung nila kasi nga para tulad dito masikip, two-way lang, dapat no parking talaga. Kaso nga lang, sa katulad naming na dapat may open parking din dito malapit sa area para makapag-park din ng maayos yung mga sasakyan. Ngunit ayon kay Metro Manila Council President and San Juan City Mayor Francis Zamora, hamon para sa total parking ban ang kakulangan sa parking facilities sa Metro Manila. As nice as it would seem, no? Kumbaga in a perfect world, masarap sana sabihin walang parking at all sa lahat ng kalye. Kaya lang, we have to face the realities. No? We have to face the reality that all of these cars are there already and we lack parking facilities. Diba? Wala naman tayong masyado maraming mga pay parking facilities sa ngayon. Ayon sa alkalde, pabor sila sa pagbabawal ng parking sa mga highway. Ngunit maiging ibigay niya sa local government units o LGUs ang kalayaan na magsagawa ng kani-kanilang ordinansa pagdating sa pagre-regulate sa secondary roads o inner streets. Pabor naman dito si Tatay Edison na may-ari ng 2 sasakyan. Aniya, umuubra naman sa kanilang barangay ang mga kasalukuyang panuntunan. Pag hindi naman masyadong matraffic yung daan, like mabuhay lane, ma-traffic yun. Kailangan yun, dapat no parking yun. Pero pag ganito, side street lang ito, pwede yung one-side parking. I mean, we have to be reasonable. Samantala, pagpupulungan pa ito ng bubuing technical working group kung saan inaasahang makapagbibigay ng desisyon sa darating na September 1. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.